So ngayon naman, pag-uusapan natin yung love. Yung love ni Jesus Christ. Kung paano siya nagpakita ng love sa bawat isa sa atin. Number 1, ipinakita yung love ni Jesus Christ sa kanyang love for the Father. Hindi kasi pwedeng mahalin tayo ng Lord first and foremost, then yung Father. Of course, ang una, yung Father, since yung Father naman ang kasama niya throughout eternity. No? Doon sa tinatawag na eternity past. So, merong eternity past at merong eternity future at sakop ng Diyos yung eternity na yan. At throughout eternity, nandun yung love ng Father, ng Son, ng Holy Spirit sa isa't isa. Nung iisang Diyos, nung tinatawag na Trinity. So, love of the Father, ilang mga examples lamang ito kung paano pinakita ni Jesus Christ yung kanyang love sa Ama. Siyempre, una sa lahat, in keeping His commandments. Kaya yun din ang sinasabi sa atin ng Lord, diba? If you love me, then obey my commands, obey my words. Yung kaagad kasi yun yung mismo pinapakita niya no? Wala akong ginawa na ganang sa akin lang, kundi kung ano yung utos ng Ama, yun ang ginagawa ko. Diba? Wala siyang ginawa na hindi yun ang kalooban ng Amang nasa langit. Kung makikita natin, pinapass forward ng Lord yung obedience na yun Yun ay pinakita niya, yun din ay ipakita natin syempre. Diba? Yung love, by keeping the command of the Father. Walang pinagkaiba sa mga magulang, diba? Kaya paminsan-minsan tinatanong natin yung mga bata, talaga bang love mo ako? Tapos yung bata naman syempre sasabihin, yes, opo, love kita, Papa. Bakit hindi mo ako sinunod yung inuutos ko, hindi ka nag-aaral maigi? Di ba, napaka-basic kung tutuusin napaka-basic kasi. Na kung talagang mahal mo, sinusunod mo syempre. At yun ang pinakita ng Lord sa Father, at yun din naman ini-expect ng Panginoon from us. Yung pagsunod natin sa commandments ng Lord, and of course, ng Father ultimately. Kasi doon nagkakatalo Yung, di ba, nagbigay nga ang Panginoon ng parable, ng dalawang anak, nag-utos yung tatay nila, yung isa, ang sabi, oo. Pero hindi naman ginawa. Yun naman sinabi, hindi. Pero after a while naman, sumunod din siya. So, sino mas mainam dun sa dalawa? Napaka-basic ng example ng Lord. Kung mapapansin ninyo, napaka-basic. Kahit maliit na bata, madaling maintindihan. Kasi ganun, dalawang klase lang naman ng tao Yung oo ng oo, tapos hindi naman ginagawa, yung inuuhan niya, o yung ayaw-ayaw pa, pero ginawa rin naman. Na mas mainam pa nga yung umayaw, pero ginawa naman niya, kaysa naman umuo, pero hindi naman niya ginawa. Napaka-basic. Ang laging pinapatungkulan ng Lord doon, yung mga Pharisees Laging Pharisees yun. Napaka-religious nila, di ba? Pero, hanggang religion lang, hanggang pagiging religious. Pero yung totoong pagganap, pagtupad doon sa kasulatan, wala naman sila. Puros pagpapaimbabaw. No? Kaya ang lagi pinapatamaan ng Lord doon yung mga Pharisees At huwag nga raw tayong matulad sa mga Pharisee. At ang challenge nga ng Lord sa atin, unless daw na yung ating kabanalan, hindi mahigatan yung kabanalan, yung holiness, yung righteousness ng mga Pharisees, baliwala tayo. Hanggat hindi daw natin nalalampasan yung righteousness na meron yung mga Pharisees, we are nothing. Kasi yung mga Pharisees naman self-righteous hindi naman talaga sila righteous So kung yung pagiging fake righteous nila, hindi pa rin natin malalampasan, fake na nga sino tayo? Siyempre, katulad lang tayo ng mga Pharisees. Again, napaka-basic. Kung hindi nyo na malalampasan ng righteousness na meron ng mga Pharisees, then you're nothing. Kasi nga naman, fake righteousness na ngayon, hindi yung pakayan lampasan. Kasi ginawa example nga, sabi nga, kung pagsunod sa kalooban na siya, tulad na pagsunod ng mga Pariseo, hindi ka makapasok sa karayaan ng langit. Oo nga. Amen. Pag gunamit ng Panginoon yung mga Pharisee, pinakamababang uri na ng example yun. Kasi Pharisee, kilala naman natin yung mga taong yun Puros maraming alam, pero pagdating sa talagang pagtupad, sa nalalaman nila, wala naman. Napaka-legalistic pati. No? Napaka-legalistic, napaka-religious, pero unrighteous. Kung tutuusin, napaka-paradox yun No? In a way, paradox. Isipin mo, alam na nila ang kasulatan. Pati yung legal system, kabisado nila. Pero number one naman silang hindi sumusunod talaga sa pinakapuso. Di ba? Kung yung zealousness lamang,
naroroon na sa kanila eh. Pero hindi nakarating doon sa pamantayan ng Lord. Kasi nga, by works, not by faith. Amen. Doon kapos. Amen. At yun ang dapat malampasan natin. Yung kasama yung sinabi ni Kuya Chris. Hindi lamang yun, pinakita ni Jesus Christ yung kanyang love sa Father, yung unwavering submission to the Father's will. And of course, ang ultimate na unwavering submission niya sa Father's will ay yung mamatay siya sa cross of Calvary. Diba sa kabila ng maraming pumipigil sa kanya, nalulungkot na wag na, Panginoon, hindi pwede mangyari. Sinabi ng Panginoon, kaya nga ako pumarito eh. For this point in time, para sa eksaktong pagkakataon na ito, the reason kaya ako ipinanganak, nagkatawang tao. Because of that. Nakita natin yung purpose ng Lord. Merong definite purpose ng Lord kung bakit siya nagkatawang tao. At yun yung para mamatay siya, no, in behalf of us. Para magkaroon tayo ng kaligtasan. Para yung imposibleng salvation maging posible for us. So, merong purpose ng Lord. Ihipin ninyo, no, yun ang purpose. Pero sangkaterba yung ginawa niyang wonders, miracles, pagtuturo, pagbabago sa buhay ng bawat isa. Pero talagang ang pinaka ultimate purpose niya is to die. Doon pa lamang po sa Genesis, di ba? Amen. Yung unang pagtigis ng dugo. Yung ginawang damit nila. Yung pambalabala, no? Lahat yun may symbolisms kasi eh. Kailangan may dumanas na dugo. Amen. Amen. Sa simula pa lamang yung symbolisms napakalinaw, ano? At naging mas malinaw siya in the person of the Lord Jesus Christ. At doon sa mismong lumabas sa kanyang mga katuruan, sa kanyang mga bibig. Nakakatuwa. So, unwavering submission to the Father's will. Kahit ang hirap-hirap na nung alam niyang mararanasan niya, no? But let thy will be done. Itong cup na ito, hayaan na siya, yung cup of your wrath. Hayaan nang bumuho sa akin. Isipin ninyo, no, yung perfect, yung mismong anak ng Diyos na perfect, biglang yung kasalanan ng tao mula kay Adan hanggang sa kahuli-huli ang kaluluwa, inilagay sa kanya lahat. Gaano karumi ang Lord by that time? Kasi one sin lang enough na eh. Kasalanan lang ng isang tao, isa lang. Let's say, mga mula nung unang panahon hanggang ngayon, siguro mga 50 billion na ang tao, let's say. Ngayon kasi, nasa less than 8 billion na eh. Ngayon lang yun. Ipapanoy pa yung mga hanggang kay Adan. Ilang billion ng tao, di ba? Eh, ilan pa yung madadagdag in the future? Okay? So, let's say, how many billions ang mabubuhay sa mundong ito? No? Isa na lang, isang kasalanan lang sa isang tao. Ilang bilyong kasalanan yung ipinatong kay Jesus Christ by that time. Samantalang, it only takes one sin, no? Para makuha natin yung wrath, yung galit ng Diyos. Eh, bawat isa sa atin, hindi lamang isang kasalanan ang ginagawa. Ang dami natin ginagawang kasalanan every day. Hindi lamang isa in a lifetime. Every day pa, marami in a lifetime. Pero isa na lang, sige isa. Ilang bilyon na yon ipinatong sa Panginoon. Kaya alam ng Lord, kaya nagdilim ang langit by that time. No? Talagang pumikit ang Ama by that time. Kasi napakarumi by that time ng Lord. Pero it must happen. Kailangang mangyari siya. At nangyari nga. No? Nagawa ng Lord na kunin lahat yung kasalanan natin, charge to Him. That whosoever believes in Him will not perish. Diba? Yung epekto ng ginawa niya, para dun lamang sa mga tao na tatanggap sa Kanya. Pero sufficient enough yung ginawa ng Panginoon to cover the sins from Adam hanggang sa kahuli-huli ang kaluluwang ipanganganak sa mundong ito. Pero again, yung epekto nun dun lamang sa mga tatanggap. Okay? Ano pa? Pinakita niyo yung kanyang love sa Father. Letter C, positive delight in doing the Father's will. Habang ginagawa ng Lord yung kalooban ng Ama, nandun yung kanyang kagalakan. Hindi kasi pwedeng sumusunod tayo sa Panginoon tas ang lungkot-lungkot natin. Di ba yung mga bata minsan ganyan eh. Sige na nga. E di sumunod sa utos mo pero umiiyak naman, galit na galit, nagdadabog. Di ba? Ang Lord hindi naman siya ganun eh. Kahit masakit yung dadaanan niya because yun ang will ng Ama, para siya nga siyang maamong tupe. Pag-imik. Yeah, napakamik ng Lord. Na para siyang maamong tupa na dinadala na sa katayan, wala lang, napakatahimik. No, napakatahimik. Kaya nga sinabi sa Old Testament, yun daw yung propeta na i-rise up ng Panginoon, ni hindi man lang siya makakabali.
ng mga stocks ng mga sanga ng mga halaman na maling mamali. Ni isa doon wala siya masasaktan kasi napakamik. At walang panunungayo ka maririnig sa kanyang mga bibig even do sinasaktan na siya. Kasi meron siyang positive delight. Masaya ang Lord kahit napakahirap, napakasakit. Masaya siyang sundin yung kalooban ng Ama. And of course, letter D, pinakita niya yung kanyang love sa Father, seeking the Father's will. Ang lagi niya hinahanap yung kalooban ng kanyang amang nasa langit, at then again, ipinapass forward sa atin ng Lord yon. Dapat sinisik din natin kung anong kalooban ng Lord. Kasi ano man yung kalooban ng Lord, yun din yung kalooban ng Father. It goes straight to the Father. No? Kaya nga sa ating mga prayer, gayon pa man, Panginoon, sa dinabi-dami po ng aking panalangin, sa dinabi-dami ng aking mga requests, mga petitions, let thy will be done. Dahil yun naman mismo ang inutos ng Panginoon eh. Yun mismo yung example sa follow na ipinakita niya. Ngayon pa man, Ama, hindi ang aking kalooban, kundi ang kalooban ninyo ang siyang maganap. How I pray na bawat isa sa atin na intindihan natin yun. Kung bakit kinakailangan tapusin ng Panginoon yung prayer in the name, no, by your Father's will, sa kalooban niya. Kasi never nasang-ayon talaga sa kalooban natin ang sumatotal ng mga kaganapan sa buhay. It's always God's will. Kung sakali mang yung God's will kasi nataong yun din ang will mo, siyempre matutupad. Ang thinking ngayon natin, maraming salamat sa Panginoon. Pinagbigyan niya yung aking kahilingan. Pero kung tutusin kasi kalooban niya yun eh. Na yung request mo, sang-ayon din naman kasi sa kalooban niya, bakit hindi niya ibibigay? No? Yun ang kagandahan kapag nagpe-pray. Kapag nag-pray tayo, sinagot niya in a positive way, talagang malinaw na oo. Isa lang yung sabihin nun. Kasi kalooban niya. Maraming salamat, Lord. Kalooban mo pala yung niloloob din ng aking puso, kaya niya sinagot. Ngayon, pag hindi niya sinagot, let's say, sumagot nga siya, pero hindi sang-ayon eksakto sa gusto natin, isa lang ibig sabihin nun. Kasi hindi ka sang-ayon sa kalooban niya, yung niloloob nating mangyari. So, it's always God's will at the end of the day. No? Yung prayer dinadirect tayo sa kalooban. Amen. Directing our will sa will ng Panginoon. Ayan. Sabi nga natin, di ba, ang prayer kasi, it's not us changing God's mind. It is God changing our mind and our hearts. Tayo kasi ang kumakatagpo eh. No? Kasi hinanap na nga tayo ng Panginoon, kinatagpo na tayo ng Lord. It's about time for us, katagpuin naman natin yung nalalaman natin kalooban naman ng Panginoon through the Scripture. It's about time. Kaya nga maging Kristiyano tayo, obedience ka agad eh, ang kinakailangan natin i-practice. Halimbawa, yung Lord's Supper, no? Yung gagawin natin sa Friday, yung water baptism, mga first steps of obedience kasi yun eh. Obedience ka agad. Kung talagang sinasabi natin God gave us the right to become children of God, then patunayan natin by being obedient. Hindi kasi pwedeng sabihin natin na anak tayo ng Diyos, pag malaki natin, we have the right, the authority to be called sons and daughters of God. If we are not obeying His commands, then label na lang yon. Parang nilagyan ka lang talaga ng sticker, nilagyan mo ng sulat na anak ka ng Diyos. Pero yung reality, by heart and by your own personal life, wala naman. Then, dun ka babagsak sa, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay aking nakikilala. Kundi yun lamang sumusunod, di ba? Sa kautusan sa salita ng kanyang Ama. True obedience. So, without obedience, hindi natin masasabing totoong anak tayo ng Diyos, mga kapatid. No. Simulan na nga lang natin doon sa 10 Commandments. Huwag niyong kalilimutan ng araw ng pagsamba. Simulan na natin doon. See? It's so easy to claim kasi I am a child of God. Nasaan ka naman ng mga gawain? Di ba ang daming rason? Then, wala kang obedience. Kung wala kang obedience, it's one of the sign na baka namang hindi ka tunay. We are not judging you, but you're showing it. We are just witnesses. Di ba? Kuya Arman. Na-apektuhan din yung prayers mo eh, mga hinihiling mo. Hindi ka naman nakaano doon sa path ng Panginoon. Oo nga. Yung prayer mo iba eh. Palaging yung pahingi. Oo nga, pahingi noon na tinatawag na. Pero kung nalalaman mo yun, yung mga hindi na ganun yung prayer mo, iba na eh. Amen. Sandali, kaya mas madali niyang
yung will niya makukuha mo ka. Amen. Napapalinghado pati prayer, ano? Pati yung prayer, hindi natin namamalayan. Kapag unti-unti na tayo lumalayo, palinghado na rin siya. No? Palinghado na siya. Kaya mahalaga yung constant na pag-aaral, saka yung constant na pagdalo sa mga gawain. Kasi yung drifting na pag-aralan natin many months ago, hindi mo namamalayan, nagdi-drift away ka eh. Di ba, nagsuswimming ka kasi nasa dagat ka. Sarap na sarap ka, di ba? Doon ka lang sa gilid kasi alam mo malalim doon eh. Saya-saya mo, nalibang ka. Maya-maya kita mo, layo mo na pala. Hindi namamalayan yung drifting away kasi eh. No? Sa sarap ng nararamdaman mo, sa enjoyment na nararamdaman mo, hindi mo namamalayan yun. At yun ngayon ang dangerous. Yung pagdi-drift away na hindi namamalayan, yun ang dangerous. Kaya kailangan ng someone na tumitingin. No? Oy, Kuya Lito! Malayo ka na! No? Hindi ka may tali. Oo nga, diba? Sana ka may tali eh. Diba? Kaya mahalaga yung merong someone sa Pampang, na malapit sa Pampang, na tagatawag eh. No? Oo, lumalayo ka na, lumapit-lapit ka dito, konti ka na lang. No? Kaya mahalaga yung merong tagatawag, merong tagapaalala. So, keeping His commandments, unwavering submission to the Father's will, positive delight in doing the Father's will, saka seeking the Father's will, doon ipinakita ng Lord yung kanyang love sa Father na kinakailangan makita rin naman sa atin. Kasi yun mismo yung itinuro ng Lord sa bawat isa sa atin. So, hindi lamang sa Ama, pinakita ng Lord yung kanyang love, siyempre, wala nang iba. Sa atin, siyempre, His love for men. Una, kanino ba pinakita ng Panginoon ng kanyang pagmamahal? Si Jesus Christ na pinag-uusapan natin nung siya nagkatawang tao na siyempre. Siyempre sa church. Yung church mismo ng ating Lord. Pinakita niya yung kanyang pagmamahal. Kaya nga isa sa paborito kong chapter sa John, yung 17. That is the Lord's Prayer. Doon sa church na ipanganganak pa lang. Kasi yung term na church nagsimula pa lamang sa aklat ng Acts eh. No? Pero yung panimulain ng church itself, nagmula na sa mga apostles, sa mga disciples. Then nabuo sila, let's say, na-officiate sila, naging formal, nung bumaba ang Holy Spirit sa chapter 2 ng Acts. Then later on, tinawag silang church. At tinawag silang siyempre Christians doon sa Antioch. No? Mga Christians, mga mini-Christ, or mga tagasunod ni Jesus. Doon nagsimula yon. Pero mula sa mga apostles hanggang sa disciples, nandun na in the making. No? Sinimula na ng Panginoon yung kanyang church. So, pinakita ng Lord yung kanyang pagmamahal sa atin. Basahin niyo yung chapter 17 nandyan, napakaganda ng prayer ng Panginoon. And that prayer stands. Kaya nga, hanggang sa atin. Amen. Kung tayo nalilimutan natin ipag-pray ang sarili natin, at napag-pray din tayo, nalimutan din tayo ipag-pray ng mga kapatiran, nauna na ang Panginoon, chapter 17 naman lang nandyan. Andun yung prayer niya for all of us. Sa lahat ng mga anak ng Diyos. Ang prayer ng Panginoon, wala ni isa man sa atin na mapahamak. Nababantayan tayo, poprotektahan tayo ng Father. Nauna na. Tapos pa, hindi lamang yon. Ginawa niya in advance yung chapter 17 nandyan, habang nakalukluk siya ngayon sa kanang kamay ng Ama, nag-intercede pa siya for us. Wala talagang kasiro-siro ang isang Kristiyano, mga kapatid. Kahit malilimutin tayo mag-pray, Jesus Christ is praying for us. At alam naman natin kung paano mag-pray ang Panginoon. Perfect. Very, very perfect. The purest, the most perfect prayer ever. Hindi lamang yun, habang nagpe-pray siya, katabi mismo siya ng Amang nasa langit. Talagang walang distance at all. And we know kapag si Jesus Christ na nag-pray, laging natutupad. Meron bang prayer si Jesus Christ sa tingin ninyo na hindi natupad? Wala, ano? Lahat ng prayer niya siyempre natupad, mga kapatid. Yung prayer niya about Judas, nangyari naman talaga. Yun lang naman na nawala, si Judas eh. Bukod kay Judas, ang lahat ay pawang pinrotektahan. Not in the flesh, ultimately. Alam natin, napaka-violente ng pagkamatay ng mga apostles. So, lagpas sa physical universe, yung prayer ng Panginoon. Kasi hindi naman pinag-pray ng Lord na, Ama, huwag po ninyo hayaang masaktan sila. Masugatan, huwag po silang magutom, Ama. Nawa po, lagi silang may pera. Napansin ba ninyo? Kasi namatay na mahirap yung mga apostol eh. Namatay nga sila sa karimari-rimarim na kamatayan. Pero ang prayer ng Panginoon sa kanila, hindi yon, hindi about that. More than that. And that is the salvation of their souls. Doon sa prayer ng Panginoon sa chapter 17 nandyan, dapat makita natin what matters most.
Tayo kapag nag-pray, di ba, laging pera, laging material possessions. Walang masama. Walang masama doon, mga kapatid, ha? Pero sinasabi ko, kapag tayo nag-pray, laging ganun, di ba? Pero look at the Lord Jesus Christ, na mag-pray siya, kasi last prayer niya na yun. Hindi ba dapat isama niya, Lord, kunyari, nandun si Peter, Panginoon, pera po. Panginoon, material possession po, Lord. Huwag niyo kalimutan isama. Panginoon, health. Huwag kami magkasakit para lalo kami maging useful sa gawain. Wala. Ang nangyari pa nga sa kanila, malagim na kamatayan, sangkaterbang pagdurusa for the sake of Christ. Ngayon, hindi ko po sinasabi ito para gayahin natin eksakto ang Panginoon na hindi na pinagpe-pray yung health sa kayong wealth. Of course not. Pero ang sinasabi ko po, kapag ang laman po ng prayer ng Panginoon, yun talagang what matters most. And that is the soul. The soul ay mas mahalaga kaysa sa katawan. Dahil ultimately, itong mga katawan na ito, mabubulok yan. So, ang prayer na Panginoon lagi always transcends the human body. First and foremost, the soul. Pangalawa, sige, our physical body and our physical needs. Di ba? At yun ang prayer ng Panginoon sa atin. Kaluluwa muna. And all these things shall be added unto you. Siya rin naman na nangako nun para sa atin. Hindi lamang yun, syempre, bukod sa kabuuan ng church, yung mismong individual believers. And I do believe, marami na tayong mga napag-aralan kung paano ang Panginoon nagpakita ng pagmamahal. Diba? Doon sa mga Bible characters. Halimbawa, yung mga apostles, hinugasan niya ng paa, diba? Of course, pagpapakita yun ng servant leadership. Diba? Ng humility. Kaya ako ginagawa to, Peter, para gayahin ninyo. If you want to lead, you must serve. Hindi po pwedeng maging leader na hindi nagsaserve. Anyone na nagsasabing siya'y leader at hindi marunong mag-serve, he is not really a leader at all. He is a boss. Si Jesus Christ po hindi siya boss. He is a leader. He is the Lord. Kasi sa panahon kasi natin ngayon, maraming ganyan eh. Di ba? Maling-mali. So sa individual believers, pinakita ng Panginoon yung kanyang love. And of course, letter C, hindi nalalayo mismo yung kanyang mga mahal sa buhay. Jesus Christ loved Mother Mary. Jesus Christ loved His brothers and His sisters. Hindi niya rin naman pinabayaan yung mga yan. Especially, unang namatay kasi si Joseph. Sino ba naman ang tatay yung ama ng tahanan sa kanila? Si Jesus Christ. Hindi na yan inelaborate sa Biblia, pero ang bumuhay sa kanila by that time, nagtrabaho para maitaguyod ang pamilya. Of course, the Lord Jesus Christ. After ni Joseph, siya na ang pumalit. Firstborn. Amen, the firstborn. Siya na ang naging head by that time. Makikita natin yung sa nangyari kay Abraham, di ba? Doon sa mga naging anak nila. Nung sila mawala, yung mga anak ngayon na nagtaguyod ng clan. Si Jesus Christ, ganun din ang ginawa niya. Naging masipag siyang karpentero. Binuhay niya ang pamilya. Dahil mahal niya ang kanyang pamilya. And of course, yung mga bata, mahal ng Lord. At nakita natin yan. Medyo ayaw ng mga apostol sa mga bata. Lumayo nga kayo, gugulo nito mga ito. Ikaw mo, tako mo, lumayo ka dyan. Di ba, sabi ng Lord, oy, hayaan yung lumapit sa akin ng mga bata. No? Nagbigay ng parable. Ayan, tapos nabigay siya ng parable, di ba? Ayan. So, hindi lamang yung mga bata, syempre, even yung ungodly. Maging syempre naman, sino ba naman sa atin hindi nanggaling sa pagiging ungodly? Kung hindi mamahalin ng Panginoon ungodly, wala na rin tayo dito ngayon. Kasi lahat naman tayo nagmula sa pagiging ungodly because of that sin na sinimulan ni Eve sa ni Adam. So sabi nga, di ba, I came, di ba, for the ano raw? Pumarito siya para saan? Sa mga unrighteous, ano? Hindi ako pumarito para sa mga righteous, kundi para sa mga unrighteous. Kasi in the first place nga naman, walang righteous. No one is righteous, no, not one. Kaya kung pumarito ang Panginoon, okay, andito na ako, mga righteous, come to me. Wala. Walang lalapit sa kanya, wala namang righteous Kaya pumarito siya for the unrighteous. Wala nang bumato At wala nang bumato, di ba? Because everyone is unrighteous. At kasama tayo doon. We were unrighteous, mga kapatid. But now, through the Lord, dahil sa kanyang love, we are now righteous in the sight of our Father in heaven. And of course, pinakitaan din ng Lord ng pagmamahal ang kanyang mga enemies. Kaya nga siya mismo nagturo, mahalin ninyo ang inyong kaaway.
Di ba yun na ironic eh? Halimbawa dito sa simbahan, di nagkatampuhan kayo ng kapatid, di ba? Hate na hate mo na siya. Kapatiran pa lang yun ha, hindi pa kaaway yun. See? Kasi hindi natin i-consider na enemy isa't isa, kapatiran tayo. We are not enemies. Tapos hindi mo kayang mahalin, hindi mo enemy. Paano mo pa masusunod yung sinabi ng Panginoon? Love your enemy. Kung hindi mo magawang talagang mahalin na isang kapatiran, hindi mo talaga magagawa lalo na yung to love your enemy. Hindi ka talaga nakarating man lang sa panuntunan ng mga Pharisee. Kasi ganoon ang mga Pariseyo eh. Ang mahal lang nila yung mga nagmamahal sa kanila eh. Ang mahal lang nila yung mga nagbibigay sa kanila ng pagpipitagan. Nagbibigay sa kanila ng mga mararangyang mga regalo, mga mararangyang mga pwesto sa lamesa kapag may party o may birthday, merong, pag-away nila, they really hate. So, again, isipin ninyo, kung ang Lord, ang utos niya, mahalin niyo yung kaaway, tapos ang isang kapatiran hindi mo kayang mahalin, ang layo mo kapatid, no? Malayong-malayo ka. Kasi kung hindi mo kayang mahalin na isang kapatid, lalong-lalong hindi mo magagawang mahalin na isang kaaway. Lalong-lalong hindi mo masusunod ang ating Panginoon. Kung nandito yung love your enemy, andito ka, hindi ka makarating-rating dyan, at yung kapatiran hindi mo rin mamahal, nandito ka lang talaga. Hindi ka na nakaalis sa simula. Hindi ka pa nakakakalahati or what. Ganun nangyayari sa atin. No? Alam ko mahirap yung love your enemy. Pero, dapat mas madali yung love the brethren. Kahit meron tayong mga pagkukulang sa isa't isa. Kumbaga yung mga bagay na nagagawa na natin palampasin paminsan-minsan. After syempre nung mga reconciliation, ng mga pag-uusap, then maging ayos ulit. Una man ang itinuro ng Lord lahat ng pinagawa ng Lord. Mahirap, pero doable. Of course. Kasi siya mismo, nag-check mo tayo. Amen. Meron bang iuutos ang Panginoon na imposible? Talagang sa atin na lang. Amen. Hindi niya iuutos ko imposible kasi eh. Di siya, yung Diyos na malupit. Hindi naman malupit ang Panginoon na mag-uutos siya ng something na imposible. Of course not. Kapag may inutos ang Panginoon sa atin, ibig sabihin, humanly possible yan. Kayang-kaya nating gawin. Nandiyan naman siya para tulungan nga raw tayo, di ba? At siya pa ang gagawa ng way pa nga para tayo makalampas. No? Tutulungan tayo ng Panginoon. So number 2, sa kanyang love for men, the church, individual believers, his kindred in the flesh, children, the ungodly, and his enemies. Sino lang sa Bible yung ang talagang hindi pinakitaan ng Diyos ng pagmamahal? Meron ba kayo naiisip? Meron ba kayo nabasa sa Biblia na talagang as in, hindi niya pinakitaan ng pagmamahal? Of course, Esau I hate. Oo nga naman. Nakakalungkot yung kalagayan ng taong yun, Kasi Diyos mismo nagsabi Jacob I love, Esau I hate. Buti pa hindi ka na naging tao kung ganun din lang, So, sino pa? Sino pa yung talagang as in, hindi pinakitaan ng pagmamahal ng Diyos? Habag, let's say. Si Esau, kahit paano, may habag kahit si Cain. Kasi binuhay pa rin sila, hindi na yan ng Panginoon na mapatay sila or what along the way Binuhay pa rin. Si Lucifer nung nagkasama. Of course. Ultimately, si Lucifer. No chance, no second chance for that guy. Lucifer and his demons. Wala tayong mababasa sa Biblia na nagpakita ng habag o pagmamahal ang Panginoon kay Lucifer at doon sa mga anghel na sumama sa kanya. Kaya nga, they are straight to hell. Kaya nga, they're doing everything in their power nga raw, sabi nila, para maghila pa ng maraming kaluluwa na makakasama nilang nagdurusa sa impyerno. Di ba sinabi sa Book of Revelation yan Satan knows his days are numbered. At alam niya kapag dumating na sa 0 yung countdown, hell na siya. So he's doing everything in his power na maghila ng maraming kaluluwa sa impyerno. And you know what nowadays, ang dami pong papuntang impyerno unless I'm not judging them, unless tumanggap sila sa Panginoon, ang daming papuntang impyerno nowadays. Tingnan ninyo, magbasa kayo ng balita. Basahin ninyo yung way of thinking ng mga tao nowadays. Ang dami pong hindi naniniwala sa Diyos. Hindi lamang yun, maraming Kristiyano daw bumabalik sa pagiging hindi Kristiyano. Marami namang mga Kristiyano daw ang ginagawa naman yung ginagawa ng mga unbelievers. Ang dami pong kaluluwa. Unless magbago,
tumanggap sa Panginoon, they will go to hell. Ang daming papuntang impyerno at this point in time. Napakarami po. China na lang, billions na eh. Yung mga non-Christian Chinese, billions na yon. Yung mga non-Christian Indians, billions na rin yun. Yung dalawang bansa na lang na yun, billions na eh. 2 billion. No? More than 2 billions na yon. I-minus na lang yung kukunti ng mga Christians. Ang Pilipinas 100 million plus. Ilan lang ang tunay na Kristiyano sa Pilipinas sa tingin natin? Napaka-ano lang sinabi sa Matthew 7. Malawak ang daan patungo sa kapahamakan. Maliit yung patungo sa kapahamakan. Amen. Ilan-ilan lang yung nakakasumpong. Tama. At ang Lord mismo nagsabi nun. Siya mismo nagsabi. Iilan lang talaga makakasumpong ng langit. Marami yung makakasumpong ng impyerno. Kuya, paano tumanggap pero patuloy pa rin ginagawa yung hindi niya nabibitawan yung kasalanan niya. Everyday, pinapaalalanan siya ng Panginoon at yung consequences ng kasalanan ginagawa niya, anihin niya yun. Kung tunay aanihin niya ang Lord sa kanyang puso, hindi naman nawawala. Merong yung chastisement, Amen. yung joy of salvation, yung nawawala, yung power of testimony, power in prayer, yun yung mga bagay na nawawala. Yung salvation kasi, Amen. intact yun. Amen. Kung sa mga ganong klase ng Kristiyano, doon natin hindi makikita yung pagiging more than conqueror na sinasabi sa chapter 8 ng Romans. Kaya yung being more than conqueror, yes, i-declare natin mga kapatid, walang masama doon. But make it a point. Hindi mo nilolokong sarili mo when you're declaring it. Kasi hindi lang naman yung salita na kapag dineclare mo, magiging conqueror ka na talaga eh. You must act upon it. Paggising mo sa umaga, declare mo, I am more than conqueror in Christ Jesus. Tapos hit ka ng sigarilyo after nun, inom ka, tamad or what? Come on. Ginagawa lang nating loko-loko lang yung sinabi sa aklat ng Romans. Kaya nga sabi ng Panginoon, yung salita kasi ng Diyos parang perlas. Huwag mong ibato sa mga baboy o sa ahayop. Kundi, yuyurakan lamang nila. At ganoon ang ginagawa ng maraming tao. Quote ng Bible verses. Wala namang kapangyarihan sa buhay nila yung kino-quote nila. Ano sila? Clown. Mga pinagtatawanan ng kapwa-tao. So, amen ako doon. Declare it. No, declare it. Pero mahiya ka naman kung sinasabi mo yan samantalang hindi naman nakikita sa buhay mo. Then you are an hypocrite. No? Okay. Naano ko nga, di ba, ang misa sa prayer natin yung mga pagpapala, may ginagamit na ibang tao. Kagaya dito, of course. Muslim ginagamit. Oo. Sa pagpapalo din, ganun din. Amen. Man sa'yo, direktang magpapapalo sa ibang masama sa buhay na maapektuhan ka. Ayun. Tama. Maraming pwedeng gamitin ng Panginoon na pamalo sa atin. Maraming means. Amen. Maraming means. Loved ones, di ba? Believers man at mga unbelievers, kayang gamitin ng Lord yan. Kasi biblically na ipakita na yan. Sakit. Kasama na yung sakit siyempre. Pagkatapos ko ng Joshua, nabasa ko yung Judges. Talagang ganun eh. Iba't ibang tao yung ginagamit ng Lord. Nandun na naman, bumagsak na naman ang bayang Israel. Pinalo na naman. Bigla namang lumitaw na up and down ang buhay nila eh. Parang ganun din ba natin sa buhay natin. Pero hindi naman yung para examples to follow natin. Yung mga bagay na yun. Kumbaga matuto na tayo doon. Amen. Doon sa Book of Judges, di ba sila Samson yan eh, saka sila sino ba ito? Sila Gideon, yan, mga judges yan eh. Nag-a-arise yung mga judges, no? Kapag yung mga Israel nasasadlak sa matinding pagdurusa, gawa na rin ang kasalanan nila. Kung babasahin natin ng Biblia, hindi naman sila masasaglak sa pagdurusa. Kung in the first place, hindi sila nagkasala sa Diyos. Pero ang ginagawa ng Panginoon, pag nagkasala sila, paparusahan, di ba? Pasasakupin sa mga pagan nations. Ang gagawin ng Panginoon naman, para, okay, kalas, okay na yung palo ko, magra-rise naman siya ng hero. At yung hero magliligtas sa kanila against doon sa mga tao ngayon na ginamit ng Panginoon para sila iparusahan. Magiging okay na sila, di ba? Hihingi na ng tawad, maraming salamat sa iyong tulong sa Panginoon, humihingi kami ng tawad. After a while, yan na naman. Papalit-palit nga eh. Gagawa na naman ng kalokohan, paparusahan na naman ng Panginoon para tulungan sila kasi sapat na yung palo, magra-rise up ng mga Panginoon ng hero. Again, like us. No, like us. Ganun talaga, no? Walang kinaibahan sa atin. Mga matitigas ang ulo. No? Mga callous heart, mga stiff-necked people, hard-headed.
Like us, exactly. Katulad natin. Pero doon natin makikita, God is so merciful, full of grace. Laging tumutulong. Tingnan nyo magaling sinabi ni Kuya Chris, siya na nagparusa, siya pa ang tutulong para yung parusa ma-lift up. Kasi kung aasahan niyo yung mga tao mismo ang mag-lift up sa sarili nila, hindi magagawa So Diyos din ang gagawa ng parang para muling ma-lift up. No? Yung pride, yung spirituality ng mga tao. Everything starts from God and it will end with God. Sa pag-arap, nung pinag-aralan namin umpisa ang Genesis, talagang ang Lord tapat talaga siya sa kanyang pangako Kasi hindi siya nakapokus doon sa mga tao, hindi nakapokus doon sa pinangakuan niya, Ayan. Abraham. Amen. Yun lagi mo Kapag tinitingnan niyo yung mga matitigas ng ulo ng mga Israelita, yung mukha ni Abraham ang nakikita niya. Which is of course a type of Jesus Christ. As the church, sa tuwing tayo nagkakasala, si Jesus Christ ang nakikita sa atin ng amang nasa langit. Because Abraham was a type of Christ. Jesus Christ is the anti-type, Abraham was the type. Ano man yung nangyari noon, yun kasi mismong naging katuparan ng ginawa ng ating Lord. Lahat yan, mula Genesis hanggang Malakay, lahat yan. It's about the coming Messiah. May kinalaman. Ayan. Amen. So ngayon, kapag tayo nagkasala, hindi mukha ni Abraham ang hinahanap ng Ama. Amen. Yung mukha ng kanyang anak na si Jesus Christ. Napakamapalad natin, Isipin mo yun. Kasi kung mukha lang talaga natin makikita ng Ama, impyerno ka talaga Sipa ka na sa impyerno No? Buti andun yung mukha ng kanyang anak, yung dugo na dumanak for us, no? Napakaganda. Number 3 po, at maaaring dito na rin tayo mag-dwell, number 3. Paano naman nag-manifest yung love ng Lord? Letter A, in becoming poor, that others be made rich. Amen. Of course, ang unang yaman na pinag-uusapan natin dito, yung spiritual wealth. Yung maging mayaman tayo spiritually. And all those things shall be added unto us. No? Kasi, yung word na rich nga, hindi enough para isalarawan natin yung klase ng wealth na meron ng Diyos Sa Kanya. Amen. Kasi isipin ninyo, yung buong physical universe, pag-aari ng Diyos, hindi lamang yun. Yung langit, yung spiritual world, pang-aari din niya. Kasi nilikha niya lahat yan Isa lang naman na hindi nilikha ang Diyos. Bukod sa Diyos, so ito kunyari ang Diyos, anything around God, created niya, pag-aari niya lahat. Spiritual man or physical na kalagayan, pag-aari ng Panginoon. So yung word na rich is not really enough. Pero in order na mag-grasp natin yung gustong sabihin, ginagamit yung mga term ng isang tao. Ngayon, maaaring ng panahon nila Paul, especially sila Paul, sila Peter, akala ko ba, he became poor for us to be rich. What's this? Anong klaseng buhay meron tayo ngayon? Di ba? Alam niya kayo. Pero hindi naging question kila Paul, di ba? Kila Peter, sa mga apostles. Di ba? Especially kay Paul, kasi si Paul ang nagsabi nun Sinabi ni Paul yun Yan, Corinthians, Philippians, Romans, nagmula sa bibig ni Paul. Si Paul, alam natin ang galing sa marangyang buhay. No? Amen. Roman citizen na, Jew pa. Hindi lamang yun, Pharisee of Pharisees. Merong authority, merong power, may knowledge, matalino yung tao. Ibig sabihin, marangya ang pamumuhay ni Paul. Kaya sa kanyang bibig nang galing itong mga ito Kasi tama kasi pinagdaanan ni Paul yung pagiging physically, materially rich. Pero, mas na-realize ni Paul na siya rich nang nagkaroon na siya ng relationship sa Panginoon. Hindi na niya ininda na nabawasan na yung kita niya, yung authority niya, yung power niya. Hindi niya ininda yon because Christ is enough. No? To live is Christ, to die is gain. Ayan, to live is Christ and to die is gain. Walang katalo-talo ang isang Kristiyano, mapabuhay man o kamatayan ang pinag-uusapan. Kasi sinabi sa aklat ng Salmo, precious sa mata ng Panginoon yung kamatayan ng kanyang mga anak. It's precious. Doorway yun para makasama na niya no? Especially kung yung kanyang anak, yung anak ng Diyos, in-spend niya yung buhay niya by serving God. Nang siya'y kunin ng Panginoon. Kasi ang Diyos din naman ang kukuha Kaya nga sabi nga natin, there's no such thing as untimely death. All deaths are timely.
Kasi ang Diyos ang author and finisher ng buhay. Siya ang may nakakaalam kung kailan ka talaga. Kaya kapag kinuha niya, that is timely for God. Kaya masayang-masayang Lord. Especially, anak niya ay namamatay. Siyempre, unprecious naman, hindi precious yung kamatayan ng mga unbelievers because we know kung saan sila pupunta. They are going to hell. Walang preciousness doon. Walang precious doon sa mga tao ngayon. Paano pa raw pinakita ng Panginoon o nag-manifest yung kanyang love? Letter B. In sharing the sorrows of man. I believe, nakaranas na tayo nung nung nakikiramay, Especially, di ba, lately, namatay yung father ni Hipolito, di ba, ni Kuya Ricky. Condolence po, we fully sympathize and so on and so forth. But, aminin na natin, I believe, hindi talaga ganun karubdob. The Lord Jesus Christ, yung klase ng pakikisimpati na ginawa niya, yung sorrow ng tao, naging sorrow din niya. Halimbawa, yung kasalanan kasi, source of sorrow eh. Ano ba naman ang bunga ng kasalanan? Death, right? And that, again, adds sorrow sa kaisipan, sa kapuso ng tao. Pero dinamayan tayo ng Lord doon. Kasi pwede niya naman tayong iligtas nang hindi siya na mamamatay eh. Pwede naman kasi Diyos siya eh. Hindi imposible sa Kanya yun eh. Yung bang, believe in me at ligtas ka na. No? Pero kinakailangan pa niya mapatay talaga. Physically ng Lord. Daanan niya yung death process. Diyos na eternal, Diyos na immortal, na magkatawang tao, dinaanan niya yung proseso ng kamatayan. Bali pa yung klase ng kamatayan meron ng Panginoon, para masamahan tayo sa sorrow na bunga ng ating mga kasalanan. Horrifying. Mahabang suffering, magdamag, at maghapon. Kasi hindi ba alam naman natin, gabi pa lamang sa Gethsemane nang kunin ng Panginoon eh. At mula Gethsemane, sinasaktan na siya. Lumipas ang magdamag, tinotorture ang Panginoon. Lumipas ang maghapon hanggang 3:00 ng hapon bago siya mamatay. Mahaba yung proseso na dinaanan ng Panginoon bago siya namatay. He really suffered a lot. Yung napanood natin sa movie, maiksi lang yun. Ilang oras lang yun, 2 oras. Ang Lord mula gabi hanggang 3:00 ng hapon. Nang magdilim ang langit, doon lamang natapos yung suffering ng Lord. Yung pakikiramay niya sa atin doon sa sorrow because of sin. Ngayon, sino sa atin ang papayag ng ganun? Of course, no one among us can do that. Kaya nga ginawa na ng Panginoon for us. Kaya sa Friday studies po, sa kabila ng mga kasalanan na nagawa natin, siya din talaga yung gumawa ng kaparaan kasi siya yung universal view. Amen. Para dun sa lahat na atin. Universal. Amen. Para sa lahat. Sapat talaga yung view na tuloy. Tama. Sufficient enough, Ang ganda ng term, universal cure. Parang Panadol lang no? Kasi yung ketong hindi kaya pagaling ng Panadol Siguro kung masakit ang ulo mo dahil sa ketong, pwede pa. Pero yung ketong itself hindi mawawala. Pero yung universal cure na binigay ng Panginoon talagang as in. Yung imposibleng pagalingin, napagaling niya, and that is sin itself. Yung sinabi ko sa Isaiah, by His stripes we were healed. Kasi akala natin yung physical sickness yun. Physical sickness lang. Pero first and foremost, yun ay spiritual. Amen. Spiritual na kagalingan. Kada hataw sa likod ng Panginoon, kay Kristo! Parang ganun yun no? Ang nasa isip ng Panginoon, si Christ, tayong lahat. Habang pinapako yung kamay niya, si Kuya Lito ang nakikita ng Lord. Kasi pwede namang, ayoko na! Di ba sabi nga natin, habang kalong ng Panginoon yung krus, malapit na siya, biglang binagsak na lang niya, bahala na kayo dyan, ayoko. Pwede naman siyang bigla na lang mag-walk out no? At si Jesus ay umalis na lang nang walang pasabi at natulala ang mga apostol. Pero hindi Hindi nang iiwan sa ere ang Lord. Pwede niya naman at si Jesus ay biglang naglaho na lang. No? At nung bumalik siya, magpakita sa ulit. Laksa-laks ang mga anghel ang kasama niya at pinagpapatay yung mga salbahing mga Roman soldiers or what. May lumalabas na apoy sa bibig ng Panginoon, saka sword. Di ba? Pero hindi, isa yun sa nakita kong magandang character meron ng Lord Hindi siya nangiiwan sa ere. Hindi siya yung tipong kapag nasaktan, iiwan ka na lang. Tuloy-tuloy hanggang kamatayan. Sinabi ni Paul,
We must finish the race. Kasi ang Lord, Amen. Talaga yung larangan. At least si Paul, bilang tao kasi, ang kaya niya lang arukin yung race ng palaro. Jesus Christ, life and death ang pinag-uusapan. Talagang yung race na pinasok ni Jesus Christ hindi lamang yun. Tayo kasi pag pumunta sa larangan ng pagtakbo, pag nakarating ka sa dulo, premyo, di ba? May shawarma, yun ang masaya. Masaya, may medalya, ipagbubunyi ka ng lahat, champion ka, itatanghal ka. Ang Lord hindi Pagdating niya sa finish race, talagang as in finish siya. Bali pa yung race na yun, kapag tinapos ng Panginoon, yung mismong nilakad niya, mula nung gabi hanggang sa maghapon na yon, puro pahirap yun Tapos yung ultimate hirap pa, yung pa yung naghihintay sa dulo. Kabaliktaran ng tao No? Tayo gusto natin, puro masarap. Hanggang makarating na doon, puro sarap. Pagdating ko sa dulo, mas masarap pa. Yun ang gusto ng tao, di ba? Ang Lord hindi. Pag hindi masarap, bibitaw na. Ayan, di ba? Tayo, ganun tayo. Ayoko na, nasaktan ng damdamin ko. Ayoko na, sabi ko, dapat gantong ulam Hindi yun na niluto Yung bang walang kabagay-bagay ang tao, ano? Mga walang kabagay-bagay, magtatampo, mawawala na iwan ka sa ere. Yung Lord, hindi. yung salitang unfair, yan dali natin bigkasin. Pero ang Lord lang may karapatan magsabi nun sa atin. Pero hindi siya ganun. Amen. Kung talagang unfair ang Lord, no? Sabagay, sa isang banda, unfair talaga ang Lord kasi dapat impyerno punta natin We deserve hell Pero papunta tayong langit, unfair Lord. Kaya mas maganda pa nga mag-unfair siya kasi kung magiging fair ang Diyos, hell tayong lahat. Walang papuntang langit. That is fair. Pero yung unfairness ng Diyos, ayun yun ang pinaka-fair of all. Yun ang pinaka-fair of all. Kaya nga yung mga kapatid, alam ko madalas nating questionin o itanong sa Panginoon, Lord, bakit hinayaan ninyong pumasok ang kasalanan? Diba? Diba laging in a way parang nasisisi pa ang Diyos? Alam naman pala niya, dapat hindi niya na hinayaan, diba? Pero isipin natin yung ginagawa niyang effort ngayon para mapunta ng langit, mga kapatid. Doon tayo mag-dwell. Okay, fine, pumasok ang kasalanan. Pero look at the effort na ginawa ng Panginoon. Para instead of going to hell, we will be going to heaven. Doon tayo mag-dwell. Yung mismong ginawa ni Jesus Christ. Mula gabi, nagpe-pray siya sa Gethsemane. Nagsimula sa prayer yung pagdurusa niya Supposedly, after natin mag-pray, tapos na, di ba? Maraming salamat. Nakalampas na ako sa problemang darating. Kasi kaya naman tayo nagpe-pray para yung problemang darating o kinalalagyan natin, mawala, di ba? Ang Lord hindi After niya mag-pray, ang sinuungan niya talaga, sorrow after sorrow, suffering after suffering, hanggang 3:00 ang hapon for us. Doon tayo mag-focus sa ginawa niyang effort to save us. It's just a matter of perspective. No, bakit pa ba ako pupunta sa nakaraan tapos na yun Magfo-focus na lamang ako sa hinaharap, and that is heaven waiting for me because of the Lord, because of His love. Kaya no wonder yung sinabi ni Paul no, kalimutan na natin yung nakaraan. What lies ahead of us, and that is heaven. Doon tayo mag-focus. Kaya nga, to live is Christ, that is now. To die is gain, and that will be in the near future. No? That will be in the near future. So, in showing or sharing the sorrows of man, letter D, hindi lamang yun, in making known to His own all things the Father had made known to Him. Diba sa chapter 15 nga nandyan, diba? Biglang lumabas sa bibig ng Panginoon yung yung napakagandang salita. Alam nyo, hindi ko na kayo tinatawag na alipin. Tinatawag ko na kayong friends. Bakit naman po, Lord? Kasi di ba, ang master meron siya karapatang magdamot ng ng kaalaman sa kanyang mga alipin kasi master siya meron siya karapatang wag sabihin lahat, i-reveal. Pero tinatawag ko na kayong friend kasi wala nang sekreto from now on. No, wala nang sekreto from. Yun ang friendship talaga. Sinasabi, di ba? At sinabi ng Lord lahat, especially in chapter 15 onwards. Kaya nagulat sila. Amen. Kaya nagugulat sila. Amen. Kaya dumating ang point sa sobrang, kasi friendship na sila ang dami nang sinasabi ng Panginoon na wala nang barrier, napaka-spiritual. Hindi lang maintindihan, nasabi ng Lord tuloy, huwag kayong mag-alala. Pag alis ko, papadala kong Holy Spirit,
ipapaliwanag niya sa inyo yung mga bagay na ngayon hindi nyo naiintindihan. Yun ang friend talaga. That is a real friend. So pinakita ng Lord ang kanyang pagmamahal sa atin, pinaalam niya na lahat. Lahat ng na dapat nating malaman while here on earth for us to be useful, to be powerful, to be conquering Christian, sinabi na ng Lord lahat. That is enough. That is more than enough. Kasi kung tutusin, maraming sinabi ang Panginoon sa atin, hindi nga natin nababasa eh. So, basahin na muna natin yun bago natin questionin yung mga hindi naman sinasabi sa Biblia. Yun na munang na-reveal ng Panginoon na mga promises sa atin. Out of His love, yun na muna ang ating pagbigyan ng pansin. Hindi lamang yan, syempre, kanina pa natin nag-uusapan, letter E. In laying down His life and dying for the sinners. Ano sinabi sa Biblia? Sabi doon, si Paul yata nagsabi, napaka-rare na sino man sa atin willing mamatay para sa isang mabait na kapatiran. Mabait na yun ha. Napaka-rare pang mangyari na mayroong mamatay for him. How much more sa mga salbahe? Sino ang willing mamatay sa mga mabubuting tao? Halos wala nga eh. Lalo na siya mga salbahing tao, lalong walang mamamatay, willing mamatay. Pero ang Lord yun ang ginawa niya. Yung mga unworthy, doon siya namatay para sa mga taong yun. And that's us. Kasama tayong lahat. Namatay siya para sa mga makasalanan, kasama po tayong lahat. Meron kayong gusto idagdag doon? Letter F. His love was manifested in keeping His own, so that not one shall be lost. Ito yung paborito ko nga, John chapter 17. Saka yung Romans 8, dire-diretso yan. Di ba, yung 35, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. As in, wala. At sa yung pong chapter 8 ng Romans, napakaganda ng chapter na yan. Andyan yung there is therefore no condemnation. Andyan yung for all the, ano ba yung tawag doon? All things work together for good to those who love God and are called. Nasa chapter 8 din yung if God is with us, who can be against us? Yung doktrina ng election, ng predestination, nandyan lahat sa chapter 8 ng Romans. Napakayaman ng chapter 8. Nandyan lahat yan. At hindi ka pa okay sa chapter 8, basahin mo yung kabuuan ng Romans, you will see the richness of the doctrine of the Christian faith. Yung pagmamahal ng ating Lord sa atin. Pagmamahal na hindi natin sukat akalain, ganun pala ang naging proseso. Ganun pala yung pinagsimulan. Akala ko, minahal lang ako ng Panginoon nung araw na nagkaroon ng altar call. Akala ko naligtas ako nung lamang araw na tumanggap ako nung araw na yon. Makikita natin sa aklat ng Romans, no, it's not. Before the foundation of the world, you're saved. God called us unto salvation. At marami pa sa aklat na Ephesians and so on and so forth. Hindi lamang yon, letter G. Pinakita niya ang pagmamahal sa pamamagitan ng pamamalo sa atin. Kung talagang mahal daw, pinarurusahan. Di ba nasa Biblia yan din yun? Ayan, di ba? Na yung mga magulang talaga, out of their love, talagang chinachastise sa mga bata. Pero may limitation. Yan, of course mayroong limitation. So kapag tayo po nakakaramdam ngayon ng parang, naku, ito na yung parusa ng Panginoon, because God loves us. Welcome it. Especially alam naman natin kung bakit tayo may parusang nararanasan eh. Ang personal belief ko, alam natin kung meron tayong nagawang mali. Alam natin yun. Kung unknowingly meron tayong nagawang mali, naging part tayo ng something na hindi natin namamalayan, mali pala, papaalam ng Diyos yun, hindi pwedeng hindi. I-reveal ng Lord. Halimbawa, mga kapatid, magbakas-bakas naman tayo kasi walang makain yung kasama ko sa kwarto. Then bigay naman tayo, bigay tayo sa 10. Nakiipon ngayon ng 200. Pagdating sa bahay pala, pantataya lang pa sa lottery. Kasi may mga gumagawa ng ganyan eh. Tinulungan mo, yung pala itutulong mo sa kanya, gagawin sa mga bagay na hindi tama. Ano malay natin? Pero God will reveal it. Next time, pag lumapit yan, huwag nyo nang pansinin. Di ba yung mga magnanakaw, ganyan yung mga manloloko, yung mga bibigyan na sobre, no? Maging matalino. Saka i-reveal naman ng Lord. I-reveal ng Lord yan. Ako yan eh. Kapag hindi ka daw po nakakatanggap ng chastisement na. Kapag? Illegitimate. Kapag hindi ka daw pinapalo ng Panginoon, hindi ka illegitimate. Illegitimate, ano? Amen.
Ang example nga natin, pag nagkasala yung anak ng kapitbahay mo, papaluin mo ba? Anak ng kapitbahay mo yun eh. Okay kayo ng magulang nun. Pero yung anak mo, pag nagkasala, pinapalo natin. Sinabi rin sa pag tinuloy natin yung Hebrews 12, yung pamamalo ng Lord, kasi yung pamamalo ng ating mga biological parents, may limitasyon yun. Ibig ito maganda. Pero yung pagpapalo ng Lord, it will result to holiness. Ayan. Kabanalan. Amen. Yung palong physical, masakit yun, then mawawala na. Pero ang Panginoon nga yan, matututo tayo ngayon. No? Sinabi nga rin, yung pagpapalo na ginawa sa lahat ng anak na hindi gawin sa inyo, hindi kayo anak. Oo nga. Kayo sa labas. Bakit hindi mo ko pinapalo, inay? Nag-aalala ka tuloy, kung bakit hindi ka pinapalo? Baka illegitimate yata. Nasabi yung mga mararamdaman natin, i-reveal lang Lord. Amen. Alam natin sa sarili natin kung may nagawa tayong mali. Tapos kung hindi tayo napapalo ba? Sabi nga, check yourself. Of course. Or maaaring akala natin nakalusot tayo ngayon. Pero in the near future, ayan na ngayon. No? Para tayo ay magising sa katotohanan. At letter H, pangalawa sa huli, Jesus Christ manifests His love towards us in identifying with His own. Nakasama natin siya, naging katulad natin, no? Naging tao like us. Hindi siya naging distant Lord. Hindi siya yung tipong Lord na napakalayo. Andyan siya mismo sa tabi natin. Kaya ang sarap isipin ni Apostle John na laging nakahilig, di ba, sa dibdib ng Panginoon. Saan nakakita ng ganong Lord? Pwede kang gumanon sa dibdib. Tama ba yung Panginoon? Saan nakakita ng ganon? Si Apostle John, ganon siya eh. Si John the Beloved, siya na laging nakahilig sa Lord na ganon. Look at that. Lagi siyang inutusan pag gusto sa tanong. Siya na tuloy laging pakitanong mo naman dyan. No? Lord, ano ibig sabihin nito? Napaka-sweet, kaya John the Beloved napaka-sweet ng tao. At panghuli po, how Jesus' love is manifested toward us. Ayan. In preparing a place for His own and coming to take them. Meron naghihintay sa ating mansions in heaven. Kung wala tayong bahay dito, permanenteng bahay dito sa lupa, meron pong naghihintay na eternal home for us in heaven. And that is really, really real. No? Paminsan-minsan isipin niyo mga kapatid, para, halimbawa, ano ba naman to? Tumatanda na ako, mukhang malabo yata magkaroon ng sarili ko. Para maibsan kahit papaano, no? Isipin mo, merong mansion in heaven na naghihintay sa atin. Kumbaga, sabi naman, why so downcast? Hindi pa tapos ang lahat because life on earth doesn't stop here on earth. Kung Kristiyano ka, it will continue eternally in heaven. Ano ba naman yung 60 years, 70 years na ipabubuhay natin dito na wala kang bahay? Doon sa eternal na naghihintay kung saan meron tayong mansions na pwedeng tirhan. Now, I'm not saying this para tayo magpakatamad. Siyempre. Ang Biblia nagsabi, magpakasipag tayo para makuha natin yung mga ating mga aspirations while here on this planet. Pero kung sa kabila ng lahat talagang hindi, then huwag tayo malulungkot o malulumbay. Merong naghihintay doon para sa atin. No? There will be tears no more. No? Dito nangungupahan ka, no? Sahod ko na pupunta yung kalahati sa upa. Or, nakakaiyak, di ba? Especially sa utang, sa upa. Well, pagdating doon, hindi na, tapos na lahat yun. Di ba? Wala nang renta-renta sa langit. Libre lahat from the Lord. Meron pang river of life. Andun yung tree of life. Sobrang saya sa langit. Because of the love of the Lord, we will go there one day. Meron kayong gustong idagdag question bago tayo mag-closing? Talagang napakagaling ng Lord. Kasi yung ginagawa niya dito sa atin, yung pasilip ba, yung training. Kasi sabi mo nga, napakasaya. Dahil yung maramdaman ba natin yung saya sa piling ng mga kapatiran, yung naalala ko yung naramdaman natin na saya nung New Year. Oo nga eh. Yung media notes na, dito pa lamang yun. Amen. So how much more? Amen. Nabanggit ni Kuya Chris yung patungkol sa Friday and let's say Friday kasi Friday talaga yung magkakasama sa worship eh. I hope dumating na kayo sa point in your Christian life na you long for Friday. Na pagpasok ng Sabado o Linggo, inip ka na kaagad mag-Friday. Kasi magandang senyales yung kapatid. Hindi lamang kasi makakasama muli si sister o si brother, kundi because of the whole package itself. The spiritual blessing na kasama no kabuuan ng Friday.
Kasi kapag hindi pa po tayo pumapasok sa ganong klase ng attitude, there's no excitement at all, na okay lang na lumipas ng ganon na lang ang Friday, then hindi pa tayo pumapasok sa ganong intimacy with the Lord. Hindi pa. So, hindi lamang yon. Ako personally, dumating na ako sa point in time, kasi alam naman natin, especially kung mahirap ang trabaho, depressing, very stressful, no? Ingrato ng mga boss mo or what, okay lang, may Friday naman. Bumabawi na lang tayo sa Friday. Pero pag hindi pa tayo dumating sa puntong ganun, then wala pa. Hindi pa ganun ka-intimate yung relationship with the Lord. No? Ako, for me, kasi ang timetable natin dito, Fridays. Yun ang timetable. Umiikot ang buhay ko sa mga Fridays. Ano man ang ginagawa ko na Sabado hanggang Thursday, may kinalaman ng Friday lahat yan. I hope dumarating natin tayo sa ganun. Kasi po, ulitin ko po kung hindi pa, then hindi pa ganun dumarating sa ganung klase ng intimacy. Yung klase ng relationship meron tayo sa Lord. Pangalawa, sa mga kapatiran.